basically tapos ka na sa learning phase na. So, naaral na natin lahat, market structure, trend lines, support resistance, tapos paano mag-entry, saan yung top-down, saan yung Opo. timing, di ba, na everything. So, nakapag-trade ka na rin ng demo, na-experience mo na siya. So, nag-aaral ka, nakita mo na kung paano tayo mag-refine weekly, paano natin tinitingnan yung data mo, di ba? So, parang gano'n. So, na-experience mo na siya. So, basically, yun para yung learning phase. So, sa totoo lang, dapat yung learning phase, yung pinakamadali na phase, no? So, hindi pwedeng magtagal sa learning phase. So, kasi execution phase is somehow learning phase pa rin siya, di ba? So, Mhm. the more nag-execute ka, the more natututo ka, di ba? So, pero yung actual na aral talaga, pag-aaral ng mga concept and everything, hindi dapat siya matagal. No? So, kasi yung tawag ito, yung concept is kapag inaral mo siya, idea pa lang siya. So, parang theory pa lang siya. So, at the end of the day, execution pa rin yung nagmamatter. No? So, parang gano'n. So, yun yung reality. Doon siya nagiging reality. Okay? So, ngayon, sa execution phase, it's more on, hindi na tayo mag-aaral ng strategy, ng kung ano-ano man. So, pero magdadagdag tayo dyan ng mga ibang elements, no? Yung based sa mga kailangan mo, parang gano'n. So, or kung ikaw, kung let's say, may na-search ka or na-pick yung curiosity mo, so pwede rin yun. So, basically, dito sa akin kasi, binibigay ko sa English yung pinakang refined version ko na. So, after, syempre, experience ng trading, executing, refining, di ba? So, syempre, binibigay ko sa'yo yung parang finished product ko. Maayos No? na. So, parang ganun. Oo. So, yung starting point mo, mataas na, parang ganun. So, gets mo? So, parang yung level 1 mo is level 10 na siya. So, ganun yung itsura na. So, kaya, lagi ko sinasabi sa mga student ko, yung starting point mo, mas mataas lagi yan sa starting point ko. No? So, parang ganun. So, kasi, starting point ko, ang dami ko pang pinagdaanan, ang dami ko pang paligoy-ligoy, parang gano'n. No? So, kaya, advantage siya, no? Yung, Opo. okay? Ayan. Sa substitution phase, ganyan. So, is more on gagawin natin dito is tuturo ko sa'yo yung paano yung consistency na talaga. So, kasi, sa learning phase, ang goal talaga nun is mabigyan ka ng clarity. So, yun din yung sinusolve niya kay Lee, di ba? Yun yung tinuturo niya kay Lee para paano ka magkakaroon ng clarity para makapag-trade ka. So, kasi para mo gagawin isang bagay kung hindi mo naiintindihan or wala kang idea paano siya nangyayari, di ba? So pinaka-first talaga is clarity. So, namin tinuturo talaga mo, technical agad or parang advanced agad o kung ano naman. Pero, hindi talaga nagkakaroon ng clarity yung student. Parang paano ko ba 'to i-a-apply sa sarili kong training system para makapag-trade ako and then magkaroon din ako ng result or kung hindi man magkaroon ng result, makita ko paano siya nagwo-work para makapag-refine ako. So, yun yung first step na sa grading. After ng clarity, dun na papasok yung system, no? So, akala kasi ng iba na yung system sa una siya. So, kapagka beginner ka, mas kailangan mo ng system. So, actually baliktad. Kapagka mas gumagaling ka, mas kailangan mo ng system. So, kasi ah, tayo, yung mga tao, nagte-tend talaga siyang mag-skip ng steps, 'no, kapagka magaling ka na. So, parang let's say sa pagbibilang, let's say magbilang ka 1 to 100, parang kalilamutan mo na yung let's say 30, parang ganyan, or 31, isang Mm. number. Kasi gets mo naman, eh, 'di ba, parang ganyan naman 1 to 100 naman, eh, parang gano'n. Opo. So, Ang ending naman 100 pa rin. the more 'di ba? Pero yung mga gano'n, yung mga maliliit na details, at the end of the day, hindi siya 100, 'di ba? So, kulang ka ng isang number, 99 pa rin yun, 'di ba? So